Nandito naman ako ngayon sa aking munting garden mga kaibigan. Gusto kong maipakita sa inyo yung aking mga tanim dito sa aking maliit na taniman ng gulay. Ayan, ito ang pinag-uubusan ko ng oras sa umaga, pati ang aking alagang mga manok. Ayan, malapit na akong mag-harvest dito ng ulit ng mga gulay na karami na akong na-harvest dito. Ayan o, ang laki. Nakakatuwa ang pagtatanim ng gulay kasi nga bukod sa alam mo at sigurado ka na ang kinakain mo ay sariwang sariwa, libreng alam mo pating healthy ang kinakain mo. Bukod sa libre na, healthy pa kasi po hindi ako gumagamit ng mga synthetic na fertilizer. Ayan, lahat po ay organic fertilizer ang ginagamit ko. Kaya tingnan nyo naman ang lulusog ng aking mga tanim na gulay. So almost every 3 days nakaka-harvest na ako dito. Yan. So, nakakatuwa talaga. Ang pagtatanim ng gulay dapat po nating ugaliin kasi malaki ang nagagawa bukod sa pang-alis ng stress. Kung may stress kayo, nakakalibre pa tayo sa mga gulay na kakainin natin. Hindi ka nabibili sa palengke. Palagi ko nga sinasabi na kapag kakailangan mo ng gulay, hindi mo na kailangan mag-drive papunta sa market o papunta sa palengke. Basta masipag ka lang magtanim. Yan. Hindi po ako talaga marunong magbukid, pero simula nang dito ako sa farm tumira, pinag-aralan ko kung paano magtanim. Pinag-aralan ko kung paano mag-alaga ng mga manok. Pinag-aralan ko lahat. At least hindi ko nabibilhin ang aking mga kakainin. Yan, nakakatuwa po. Nakakatuwa ang resulta ng sipag at tiyaga sa pagtatanim. Ito, bumubunga na rin yung aking cherry tomato. Nag-umpisa na rin. Yan, ito naman, mga 2 days pa ma-harvest ko na. Dito naman po sa isang part ng aking taniman, yan, marami din ako mga tanim na gulay dyan, pero mga bago pa lang. So, ang na-harvest pa lang namin dito, nakaka-harvest pa lang kami dito ay sa mga okra. Yung mustasa hindi pa rin. Tapos almost bago pa lahat ang tanim, lalo na yung aming ampalaya doon sa may bandang dulo na yon. Yung mga sigarilyas naman doon sa dulo na yon, hindi pa rin. Bago pa po. So maghihintay pa kami ng 1 buwan bago kami maka-harvest dito sa kabilang taniman ko ng gulay, dito sa kabilang garden. Yan. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Ito ang nakakatuwa. Kung kumakain kayo ng ganito, sigurado matutuwa kayo. Ayan mga kaibigan. Hitik na hitik sa bunga ang aming puno ng durian. Marami kaming puno ng durian mga kaibigan. At napakaraming bunga. Itong isang punong ito, malapit ito sa aking garden, kaya pinakita ko sa inyo. Yung iba naman, naandun sa may kabutiran. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Ito yung buhay na hahanap-hanapin, lalo na sa mga katulad ko na retired na, hindi na nagtatrabaho. Yan o, ang aking kalamansi. Marami din bunga. Ano po yan? Wala pang 2 taon na itinanim ko yan. Namumunga na siya ng ayos. Napakarami na niyang naibunga. Ito namang mga okra na ito, medyo matanda na to. Papalitan ko na yan. So kailangan magtanim na ulit ako. Ito namang mustasa. Actually, punla lang sana to. So naging busy lang kami, nawalan kami ng time para ilipat talaga. Pinabayaan na namin yan. At least lumalaki naman siya. Malapit na rin siyang maharbisan. Yeah, hindi pa lang kami nakapag-alis ng mga damo kasi sobrang busy pa. Yung aking sayote naman,
Ayan, bali 6 na puno sila. Umaakit na sila papunta ron sa trellis. Yan po yung trellis nila. Nakakatuwa. Gustong gusto ko yung ganitong style ng pamumuhay sa bukid. Yung kapag medyo nalulungkot ka, lalabas ka lang sa bahay mo, pupunta ka sa taniman mo ng gulay, masisiyahan ka. Talagang aliw at nakakalibang ang pag-garden at pag-aalaga ng mga manok. Nakakatuwa po mga kaibigan. Ang payo ko po sa inyo, subukan nyo rin magtanim, subukan nyo rin mag-garden. Masisiyahan po kayo at magiging masaya ang pamumuhay nyo. Ilan po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. Mga kaibigan, papunta ko ngayon sa kulungan ko ng kasi sobrang init. Titingnan ko kung may tubig pa sila. Grabe kasi ang init ngayon. Yan. Dito ako sa kulungan ng aking manok. Kung mapapansin nyo kaibigan, dalawang parte ang kulungan ko ng manok. Merong isa doon at saka meron naman dito. Pinaghiwalay ko kasi sila kasi ito mixed breed to ng Hubbard tsaka native chicken. Yun naman doon sa kabila, mga native chicken ang hens, pero ang roaster ay Shamo. So hindi ko sila pinagsasama-sama. Anyway, kinukulong ko ang aming mga manok kapag ganitong mainit. Pinapalabas ko lang sila sa umaga para makakain ng sariwang damo. Tapos sa bandang tanghali, pinapapasok na rin. Ayan, lalo na kapag umuulan para iwas sakit ang ating mga alagang manok. Yan, ginawa kong dalawa ang kanilang kulungan para hindi mag-away-away yung mga roaster. Ipapakita ko sa iyo mamaya yung marami kong sisiw doon. Tapos yung mga naglilimlim pa mga manok. Grabe. Sobrang init ngayon dito mga kaibigan. Sa pag-aalaga ng manok, kailangan hindi yung basta mo lang sila papakainin at bibigyan ng tubig. Kailangan titingnan mo rin ang kanilang kalusugan. Kailangan naalagaan mo rin sila. Meron akong isang native chicken na naglilimlim na siya, pang 7 days na niya ngayon. Ito naman, bali 5 days na silang napisa. Yan, native din yan. Kaya lang mapapagkamalan yung hybrid kasi nga malalaki yung mga manok ko dahil mixed breed sila ng Hubbard saka native chicken. Ito naman, yan, hello, naglilimlim din siya. Tsaka ito rin. Tapos meron pa ditong isa. Yan, mabilis dumami ang aking mga native chicken simula nang i-mix breed ko sila sa Hubbard. Napakagaling nilang magdala ng mga sisiw. Sa pag-aalaga ng manok ang natutunan ko. Siguro mga 8 years na rin akong nag-aalaga ng manok. Pansarili lang po, pangkain lang po namin. Tapos ang natutunan ko, ang kailangan lagi ang pagpapakain nyo ng mga manok. Ang pagpapakain natin ng mga manok, ang ibig kong sabihin ng on time, halimbawa nasanay sila ng 7 o'clock ng umaga or 6 o'clock pinapakain, kailangan araw-araw ganun ding oras pakakainin yung mga manok para hindi sila ma-stress. Yan, ganun po ang ginagawa kong practice dito sa aking alagaan ng mga manok. Nakakatuwa kasi doon sa aking style ng pag-aalaga ng manok, nakita ko naman na maganda ang resulta. Ayan, tingnan nyo, ang lalaki nila. Ang lalaki nila kahit yan ay native chicken, ang lalaki nila.
Ito naman yung roster ko ng Shamo. Ayan, ang laki, ang taas. Shamo kung tawagin namin siya, o sa may bandang Cotabato, ang tawag nila dyan ay pauwakan. Yan. Dito naman, meron din ditong bagong pisa. Nakakaano pa lang sila. 5 days pa lang yan. At ito nakakatuwa. Yan. 20 peraso sila dito lahat. Na dito ko muna sila ikinokondisyon para after 2 months mapalabas ko na rin sila, mapagala ko na rin sila para makakain din sila ng sariwang damo. Yan, ang ganda oh. Nakakatuwa silang tingnan. So ito ang dahilan ko kung bakit pinaghiwalay ko ang kulungan ng aking mga manok. Magkahiwalay yung roster na ang kasama ay mga native chicken, yung roster na Shamo, at magkahiwalay din yung roster na Hubbard, kasama rin yung mga mixed breed na native at Hubbard na manok. Pasensya na kayo sa kulungan ko ng manok mga kaibigan, kasi ang nakikita ninyo sariling sikap lang po yan. It means to say na ako lang po ang gumawa, hindi po ako karpintero, pero nagsikap akong makabuo ng kulungan ng aking mga manok, yung kanilang komportabling bahay, para may masilungan lang sila kapag kagantong mainit at kapag panahon ng tag-ulan. Sariling sikap lang po, basta may pako, may mantilyo, may lagari, may pansukat, yan po ang resulta. Nakabuo ako ng isang komportabling bahay nila. Ganoon naman po dapat kapag tayo ay nasa bukid, yung dapat matuto tayo ng lahat ng bagay. Una-una, para makatipid, hindi tayo masyadong gagastos sa paggawa ng ganitong klase ng kulungan kung tayo ay marunong gumawa. Actually, tulad po ng sinabi ko, hindi naman po ako karpentero, pero pinagsikapan kong makabuo ng isang ganito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sobrang init ngayon. Grabe. Sobrang init ngayon. Grabe. So, ngayon ay ano pa lang, 1:45. So, palalabasin ko sila ulit 4 o'clock ng hapon para makakain ulit sila ng damo. Sa umaga naman, 6 o'clock ng umaga, pinapalabas ko sila para makakain sila ng sariwang damo sa umaga. Isang magandang pamamaraan po yan sa pag-alaga ng manok. Napakalusog po ng mga manok at masarap ang kanilang meat kapag ang mga manok mo ay nakakakain ng mga sariwang damo. Ayan o. Wow, okay lalabas. Nakakatawa po pagka yung katulad ko na dito sa bukid nakatira. Ito yung paboritong hangout ko. Nagagarden ako, nagtatanim ako ng mga gulay na aking kinakain. At the same time, nag-aalaga din ako ng manok. Nagtatanim ng gulay at nakipagbanding ako sa aking mga manok. So nakakalibre na ako sa karne ng manok at nakakalibre na rin ako sa itlog kasi napakarami ng aking mga babaeng manok. Halos lahat sila nangingitlog. So doon na lang ako kumukuha nung paminsan-minsan na niluluto ko sa umaga o nilalaga akong itlog. Bukod sa alam kong healthy yung itlog na kinakain ko, una-una nakakatipid na rin. Hindi na ako bibili ng itlog sa palengke. Diba? So, ganun lang po ang style ko mga kaibigan. Sipag at tiyaga lang. Para makatipid, kailangan masipag ka, matyaga ka, marunong kang dumiskarte. Kung paano at least makakatipid sa pang-araw-araw na pamumuhay natin dito sa bukid. Okay pa naman, puno pa yung painuman nila ng tubig. So, mamaya, mga 4 o'clock,
palalabasin ko naman sila para makakain sila ng sariwang damo. Nakakatuwa po ang resulta ng pag-aalaga ng mga manok, mga kaibigan, kasi nakakatuwa yung makikita mo na dumarami sila, yung malulusog sila. Tapos kapag gusto mong kumain ng itlog, maglaga ng itlog, may makukuha ang itlog galing sa kanilang mga pugaran. Napakasarap ng pakiramdam. Kaya nga sinasabi ko na at in my age, ang the best life na naranasan ko yung farm life. Dito sa bukid ko na tagpuan talaga yung tunay na saya ng pamumuhay. So, sana po panoorin nyo ang aking mga video para ma-update ko naman kayo doon sa aking pang-araw-araw na pamumuhay dito sa bukid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay suportahan nyo naman po ang aking YouTube channel. Bago lang po ako at gusto ko lang ma-share sa inyo ang aking pang-araw-araw na pamumuhay dito sa bukid. Maraming salamat po sa inyong lahat.